Nandito na po tayo sa episode 319 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes, September 15, 2023. Makikita natin dito sa video mga kaibigan ay talagang dismayado itong si Lynette sa inasal nga nito ni RJ kasi nga naman pinagbintangan pa nga niya itong si Carlos, di ba? Siya pa po may ganang pagbintangan nito. Samantalang puro nga kabutihan yung pinamalas ni Carlos kay RJ. So talagang dismayado siya habang meron tumawag kay Carlos at meron daw siyang meeting. Ito yung kanyang dinahilan kay Lynette at kinakailangan niya ng umalis. Meron muna doon siyang pupuntahan. At sa kamamadali nga niya ay naiwan niya yung mga dokumento kay Lynette. Samantala nasa studio na nga itong sina Harry, Annalyn saka si Doc Lindon. Talagang assistant itong si Doc Lindon kay Harry, no? So ito namang si Doc Lindon, nagtatanong siya bakit nga naman daw kakailanganin pa to. Sabi naman ni Harry, pinersonal niya si Doc Lindon, sabi niya, no, pumunta ka lang ba dito para bakura si Annalyn? Hindi, no, nandito ako para supportahan ko yung dalawa. Samantalang kung si Carlos nakipagkita pala kay Moira, diba? Talagang sa kanya parang mabigat yung kalooban niya kasi ayaw niya talaga makipagkita kay Moira nang hindi ito alam ni Lynette. Ito namang si Lynette, nakita niya yung dokumento nito ni Carlos na naiwan doon sa loob ng kanyang bahay. Tinawagan niya agad si Jenny, yung sekretary ni Carlos. Inalam niya kung nakabalik na ba ito ng East Ridge. Sabi naman ng sekretary ay hindi pa po, ma'am. Meron pa po kasing pupuntahan si Doc Carlos bago ang pagtuloy niya ng East Ridge kasi may mga meeting daw siya. Pwede bang ibigay mo sa akin yung address ng restaurant? Pupuntahan ko. Saglit na nga kumuha ng panulat si Lynette at sinulat. Samantala eto na, talagang nagpapalit na ng damit itong si Annalyn. At syempre nagkukwentuhan pa rin yung dalawa, si Harry saka si Doc Lindon. Sabi naman ni Doc Lindon, so friends kayo at saka gusto mo rin si Annalyn. Sabi naman ni Harry, no, alam na naman to ni Annalyn, sana nga sagutin niya na ako. So umaasa talaga tong si Harry, no, na magiging sila ni Annalyn. Nung lumabas na nga si Annalyn mula sa dressing room, hindi pa pala siya nakakapagpapalit ng damit. Nag-ayos lang siya ng konti ng mukha. At nagandahan talaga sa kanya si Harry, binibiro pa nga siya. Alam mo, kahit na hindi ka naman magpalit pa ng damit, napakaganda mo talaga. Totoo yung sinasabi ko sa'yo, sabi ni Annalyn. Alam mo, hechicero ka binibiro mo lang ako Makapunta na nga sa loob at makapagpalit na nga ng damit. Samantalang itong si Moira, talagang tinake advantage yung pagkakataon na makausap itong si Carlos at magpapasalamat siya dahil nagsumbong ito sa kanya. Ito palang si Carlos, totoo talaga nagsumbong kay Moira. Talagang itong si RJ, no, talagang tama talaga yung hinala niya, no, na nilaglag talaga siya ni Carlos. At sinabi nga rito ni Moira, alam mo, nakita ko na to dati kay Michael Wala rin nagawa si Michael, kaya kung ako sa'yo, kailangan mong bakuran niyang si Lynette para hindi siya tuluyang maagaw ng asawa ko. Binigyan niya ng babala, no? Kasi ayaw doon niyang matulad ito kay Michael. Naulit lang ulit at mangyayari ito kay Carlos. Samantala eto na, naiilang si Harry habang kinukunan ng litrato si Annalyn. Actually, hindi pa niya nakukunan ng litrato. Kaya nangyari, pinausad niya si Doc Lindon. Kaya nung kukunan niya na, sabi niya, Doc Lindon, pwede bang umatras ka pa ulit? Pinatras niya na ng pangalawang beses. Tapos naiilang talaga si Harry, kaya sa pangatlong beses sinabi niya, Doc Lindon, pwede bang tumayo ka na lang doon sa may bandang pintuan? So nung pagharap ni Harry kay Annalyn, tinanong siya ni Annalyn, sabi niya, ba't napakalayo naman yata? Sabi naman ni Doc Lindon, no, aabot mo ba to sa lighting? Baka hindi na yata. Sabi naman ni Harry, no, suplado, sabi niya, no, ikaw ba ang cameraman? Sabi ni Doc Lindon, wala na siyang nagawa. Sige, sabi mo O sabi naman ni Harry, talagang pasaway itong si Harry, no, may pagkamaloko talaga, sabi niya, no, lang siya, nakakasagabal lang kasi siya kaya okay lang yun, nandudun siya sa malayo. Sabi naman ni Annalyn, no, ang harsh mo, ikaw talaga. Tapos noon, hindi alam ni Annalyn, nagkakaroon pala ng stolen shot itong si Doc Lindon, kinukuna siya ng litrato nang hindi niya alam, tapos sinuzoom. Nahuli siya ngayon ni Regan. Si Regan, sumunod pala. May daladalang mga fishbowl. Sabi niya, Doc Lindon,
anong ginagawa mo? Ba't mo kinukunan ng litrato si Annalyn? Sabi naman ni Doc Lindon, kinukunan ko lang, chinecheck ko lang kung perfect ba yung shot para sa kanya. Kung ganun, bakit may litrato ka sa cellphone niya? Ikaw, Doc, sumasama ka pa sa amin, matanong ko lang, magtapat ka nga, may gusto ka ba kay Annalyn? Sabi ni Doc Lindon, no? Nagulat siya Nagulat talaga siya. So ito na nga, nakapunta na nga ng venue itong si Lynette sa may restaurant. Inalam niya sa receptionist kung meron bang appointment si Doc Carlos Benitez. So chinek yung pangalan at kararating lamang daw niya pati yung kasama niya. So kayo po ba yung kasama ni na ma'am or ni Doc Carlos Benitez? Ay hindi, ibibigay ko lang tong dokumento na iwan niya kasi sa bahay. Iabot ko lang. So ito naman, nagpaliwanag si Doc Lindon. Sabi niya, hindi magkatrabaho lang kami. Kaya ako to ginagawa. Sabi ni ni Regan, kasi mag-colleagues kayo magkasama kayo sa ospital. Gusto ko lang alamin kung gusto mo pang ligawan si Annalyn. Alam mo naman na wala akong laban pagdating sa'yo. Ito lang yung ayaw ko kay Regan, masyado niyang binababaan ng sarili niya. Kaya ito nga yung kinainisan ni Annalyn, di ba? Sinasabi sa kanya ni Annalyn na pwede ba wag mong babaan ang tingin mo sa sarili mo. Samantala ito na, nagkasalo-salo na nga sila dahil merong ang dalang fishbowl itong si Regan. Samantalang itong si Carlos nagulat dahil biglang dumating si Lynette. At si Lynette na surpresa. Siya pa itong na-surpresa dahil sabi niya, ba't kasama mo siya? O diba laking gulat dahil ang kasama ni Carlos ay biglang naging si Zoe. From Moira, nag-switch biglang si Zoe. Bakit kaya? Diba? So syempre, nagpalusot itong si Carlos. Sabi niya, kinatagpo ko siya dito, Lynette, kasi pinag-usapan namin yung tungkol sa asal na ginawa niya kay Annalyn. Alam mo, dapat hindi mo na ginawa yung kay Annalyn Kapag may nangyari masama kay Annalyn, konsensya mo pa. Kasalanan mo pa, ikaw pa mapapahamak. Kung nga rin pinapagalitan ni Carlos si Zoe. So biglang tumuloy si Zoe, sabi niya, so wala namang kahinat ng tong meeting na to, alis na ako. Tinawad siya ni Lynette, sabi niya, Zoe, bumalik ka dito. Alam mo, siyempre nagkasagutan, sinabi ni Lynette, wala naman daw talagang ginagawa masama si Annalyn. Binalik na naman yung issue na yun. Sabi naman ni Zoe, wala akong pakialam. Bigla na siyang umalis. Zoe, kung pagsabihin ng ganyan si Lynette, hindi na siya nahabol. Sabi naman ni Lynette, Carlos, ayoko lang madami kasi problema namin. Meron na akong pakiusap sa'yo. O di ba wag mo nang kausapin pa si Zoe? Huwag ka na makipagkita sa kanya. Huwag ka na makialam. Ayoko lang na nadadamay ka. Sabi naman ni Carlos, hindi na siya salita. So iniba niya yung usapan, sabi niya, so ba't ka nga pala naparito? Naiwan mo kasi yung mga dokumento kaya hinatid ko lang dito. Sige, papasok na ako sa East Ridge. Gusto mo sabay na tayo? Hindi. Meron pa kasi ako isa pang meeting. Last meeting na to bago ko tumuli ng East Ridge. Ito pala yung nangyari. Diba? Pumunta pala itong si Zoe. No? Tinawagan siya ni Moira na pumunta dito, sumunod. Nung nakita niya si Carlos Benitez, nawalan siya ng gana. Kaya umalis na agad si Zoe. Ngayon nakita niya itong si Lynette na nandoon sa may receptionist. So bigla siyang bumalik para balaan si Doc Carlos saka mama niya. Ma'am, nandito si Tita Lynette. So nagpanik silang tatlo. Sabi ni Carlos, hindi niya tayo pwedeng makita. Moira, magtago ka. Sige na, sumunod ka sa akin. Tago si Moira. Zoe, umupo ka. Yun pala yung palusot na ginawa ni Carlos. Nakalusot na naman siya sa pagkakataong ito. Samantalang si RJ nakipagkita sa anak niya. Lumabas si Annalyn dahil nga tumawag nga sa kanya si RJ. Iniintay siya sa labas at sumunod yung tatlong manliligaw niya. Sabi naman ni Annalyn, kilala mo naman po sila, di ba tay? Sabi naman ni RJ, pwede bang makausap ko muna ang anak ko? Kaming dalawa lang. So ano po yun tay? Ano po ba yung sabihin nyo? Anak, gusto ko lang humingi ng dispensa sa ginawa ni Zoe. Kasi napag-alaman ko na rin na siya pala ang dahilan kung bakit napahamak ka sa mga kamay ni Melba. Alam mo ba, kinausap ko naman si Zoe at sinabi niya na hindi niya daw kasalanan yun. Actually, meron pa nga siyang concern sa'yo, tinawagan ka raw niya nung gabing yun. Sus, naniwala naman kayo dun, tay. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nun, sabi niya, no? So, eto na. Biglang bumalik si Moira para kamustahin kung nakaalis na ba si Lynette. Sabi ni Carlos, nakaalis na. So sabi naman ni Moira, alam mo, mas maganda
maging magkakampi tayo. In fairness, Carlos natututo ka na rin magsinungaling. Sinungaling ka na. Sabi ni Carlos, ginagawa ko lang to para sa ikabubuti ng relasyon namin ni Lynette. Saka ayokong maging magkakampi tayo. Hindi mo kampi, Moira. Sabi naman ni RJ, alam mo anak, meron akong pagtatapat sa iyo Mahal ko pa rin ang nanay mo. Talaga tay, magtapat nga kayo sa akin, sabi. Di naman basta-basta nawawala yun Alam mo nung nagkalindol, doon nagbalik ang alaala ko. Kaya nga, umantong na nga sa punto na gusto ko nang hiwalayin si Moira Kasi hindi ko na talaga maatim ang pag-uugali niya. Ang hirap niya ng pakisamahan. Oo, minahal ko dati ang nanay mo. Pero kaya ko namang ibalik yun ngayon Pwede naman maging posible yun ngayon. So sabi naman ni Annalyn, tumutol siya, sabi niya, tay, hindi naman po ito yung pagkakataon para ipagpatuloy yung kagustuhan niyo sabi niya. Samantala pag si Moira, talagang natutuwa sa mga nangyayari kasi gusto niya maging kaalyansa niya itong si Carlos. Hanggang si Carlos umalis na nga. At napag-alaman nga nito ni Zoe na kung bakit nga nalaman ni Moira yung kinaroroonan nito ni daddy niya. Sabi naman ni Moira, at sa tingin mo ba pupunta talaga ako ng Cebu? No way. At hindi ako naglagay ng GPS sa sasakyan niya. Sabi naman ni Zoe, paano mo nalaman na nandun si daddy kay Tita Lynette? Syempre, sinumbong sa akin ni Carlos. Diba? So ito na nga si Annalyn. Tumututol talaga siya sa mga balak ng kanyang tatay. Na wag na nga naman ituloy kasi pamilyadong tao na po si RJ, may anak at may asawa, kasal sila. Samantalang si mami niya, si Lynette, masaya na kay Carlos. Huwag kayong mag-alala tay, mabuti naman po si Tito Carlos. Mabait, matalino, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat loyal. Sabi naman ni RJ, tama ka anak. Siguro ito na nga yung tamang panahon para hindi ko na ipagpatuloy yung mga pinaplano ko. Kailangan ko ng dumistansya sa nanay mo. So, sa akin ay paglaban talaga ni RJ kung yung nararapat, kung ano yung kaliligaya niya. Kasi sila talagang para sa isa't isa ni Lynette. So, ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Episode 320 na tayo. September 16, 2023, araw ng Sabado. Talagang hinahanap ni Zoe kung nasa sa yung daddy niya. Pinuntahan niya po si Annalyn at mukhang magkakagulo pa. Magkakasakitan pero hindi matutuloy dahil poprotektahan siya ng tatlong manliligaw niya. Ayun pala, ito palang si RJ muling nagbalik kay Moira. Magkasama na naman sila ngayon at hindi pa rin sila okay hanggang ngayon. Talagang tumitindi yung mga bangayan dito sa eksenang to. Yan ang mga tagpo na dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Magkakaayos pa kaya ng tuluyan si Lynette saka si RJ ngayon nagkaroon na ng tampuhan sa pagitan nila dahil nga sa nangyari dito kay Carlos. Yan ang mga dapat natin pakatutukan. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.